Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Zia and today nga pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-requested topic, no? Paano ba magkaroon ng Z-Loan offer at paano ma-approve agad-agad. Kaya nga kung ilang beses ka nang nag-check sa GCash mo tapos wala pa rin nakalagay na Z-Loan or minsan lumalabas siya tapos biglang mawawala o kaya naman gusto mo nang mag-loan pero hindi ka eligible, then this video is for you. So, pag-uusapan nga natin dito yung pinaka-updated, yung legit, tested at realistic na tips para tumas ang chance mo na ma-offeran at ma-approve sa GCash Z-Loan. So, before tayo sa mga tips ha, unahin nga nating sagutin ito. Ano ba talaga ang basehan ni GCash kung sino ang bigyan ng Z-Loan? So, hindi siya manual kasi walang tao na nag-approve, system-based ito. So, ang algorithm ang nagde-decision kung bibigyan ka ng Z-Loan offer. At ang system nila ay nakabase sa una, G-score, yung GCash activity, payment behavior, identity verification, account trust ratings, at yung existing loans mo. So meaning, hindi sapat na 5 years ka ng may GCash, hindi rin sapat na fully verified ka dito sa GCash at hindi rin sapat na may malaking G-score ka. So combination ito ng maraming na behavior sa account mo mismo. Tip number 1, dapat fully verified nga yung GCash account mo. Ito ang pinaka-base na requirements dito sa GCash Z-Loan. Kailangan verified ID, verified email, active mobile number, Filipino citizen na nag-edad ng 21 to 65 years old. Kaya kung may kulang ka dito, kahit gaano ka pa ka-active, hindi talaga lalabas or possible na hindi talaga lalabas ang Z-Loan offer. Real talk lang tayo mga ka-interview ha. Maraming nagtataka bakit wala silang Z-Loan pero pagtingin mo sa profile nila, hindi nakalink ang email or hindi complete ang verification. So, ayusin mo muna to mga ka-interview. So, ito ang pinakamalaking factor kasi. Alam mo ba na ang mga hindi na-offeran ng Z-Loan ay kadalasan, una, bihira silang mag-open ng GCash. Number 2, bihira rin sila mag-transact dito nga sa GCash. Next, stagnant ang kanilang account. Para kasi tumaas ang trust rating mo nga dito sa GCash, gawin mo kahit maliliit na paggamit araw-araw or every few days. Like yung buy load, mag-pay bills, cash in, cash out, kahit 50 pesos or 100 pesos, send money, bank transfer, GSave deposit. So, hindi naman kailangan ng malaki ha. Kailangan mo lang talaga maging consistent sa paggamit nga dito sa GCash. Ang tip number 3 natin, use G-Credit kung meron ka, no? Kung may G-Credit ka, malaking advantage kasi siya. Kasi nga, yung G-Credit ang pinaka-basis ng GCash sa pag-assess kung marunong kang mag-handle ng utang. Kung ginagamit mo ito at on time ka magbayad sa G-Credit, tataas din ang G-score mo, tataas ang trust ratings mo, tataas ang repayment score mo. So, ang result, mas mataas yung chance na lumabas ang GCash Z-Loan offer. Tip number 4, mag-maintain ka ng good payment history. Ito ang hindi na pag-uusapan pero super important to mga ka-interview ha. Kaya kung may G-Credit ka, may Z-Loan ka, G-Gives, Pay Later, make sure na magbayad naman tayo on or before yung due date or kung isang araw kang late, bayaran mo na agad sa susunod. Mas safe nga ito kung ahead ka talaga nagbabayad. Tip number 5, huwag nating i-max out ang GCash wallet, okay? Tip number 6, avoid dormant months. Kung 3 buwan ka na hindi gumagamit ng GCash, malaki ang chance na una, baba nito ang G-score mo, mawawala ang offers, hindi ka bigyan ng Z-Loan, kaya kahit busy ka, mag-load or pay bills ka kahit once a week lang. So, simple pero effective yan mga. Tip number 7, build financial behavior signals. Ang system kasi ng GCash ay tumitingin sa patterns. Kung gusto mo nang patasin ang trust score mo, gawin mo to. Una, mag-deposit ka ng GSave kahit 50 pesos lang, cash in from banks, pay bills exact amount, huwag i-withdraw lahat ng pera instantly. Signals yan na responsible ka sa pera. Okay? Kahit maliit ang pera basta may routine. Tip number 8, don't try to apply kung wala pang offer, no? Kasi maraming gumagawa nito. Ang problema dito, na-record na high-risk behavior. Kaya lalo lang tatagal ang bagong offer. Kaya kung wala pang offer,
huwag mo nang gagalawin. Tip number 9, start small. Kung lumabas na ang offer mo, huwag agad maximum loan. Mas mabilis ma-approve kung una, pinakamababang amount muna, short term muna, then bayaran ng maaga. After 1 to 2 cycles, lumalaki ang limit. At number 10, consistent for days. Ito ang lazy time frame kung consistent ka sa GCash usage, G-Score activities, on-time payments, small transactions. Usually, lumalabas ang Z-Loan offer within 1 to 3 months. Hindi ito instant pero siguradong mas mataas ang chance. Maraming GCash user nga ang nag-share ng experiences nila like una, bakit active ako everyday, buy load, pay bill, send money. After 2 months, lumalabas na yung Z-Loan. Example number 2, fully verified ako pero walang Z-Loan. Nagsimula akong gumamit ng GSave, then after 3 weeks, lumabas na yung GCash Z-Loan. And example number 3, may mga nagsasabi na late sila magbayad once sa GGives na wala yung Z-Loan for almost 2 months. Meaning, lahat ng behavior mo sa GCash, meron itong effect. Kaya kung gusto mo ng Z-Loan offer, una, maging active ka lang, be consistent, be responsible sa payment, mag-build tayo ng trustworthy financial pattern, at huwag tayong mag-rush siya, don't rush, okay? So, hindi ito hack or trick. System behavior siya. Pero once na makuha mo na ang Z-Loan, magiging constant siya as long as good payer ka. So yun na nga guys, sana makatulong yung video na ito kung paano magkaroon ng Z-Loan offer. At kung gusto nyo pa ng part 2 or iba pang Z-Loan experiences, honest review natin sa ibang pautangan online, i-comment nyo po yan. So don't forget to like, share, at subscribe na rin. And don't forget to click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Again, thank you for watching at see you sa next video. Bye!